Pinaninindigan ng negosyanteng si Antonio Chu sa mga senador na hindi siya nagsisinungaling sa pagsasabi na siyang may-ari ng kontrobersyal na Agri-Tourism Park sa Rosario, Batangas. Ito yung tinatawag ng ilan na Hacienda Binay. Bahagya namang nagkatensyon bago ang pagdinig sa Senado ng paalisin sa session hall ang mga kaalyado ni Vice President Jejomar Binay. Makibalita tayo kay Joyce Segui. Do not allow gate crashing in this hearing. You are not a resource I would like person. to state that... Sir Chair, may I ask the Sergeant of Arms to remove Mr. Sa ganito nagsimula ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee ngayong araw. Bahagyang nagkatensyon na magpunta sa Senado sina United Nationalist Alliance Interim President Representative Toby Tiangco at una Interim Secretary General Attorney J.V. Bautista. Hindi sila pinayagang humarap sa pagdinig dahil hindi raw sila kinumbida ng mga senador, kaya hindi raw sila pwede magsalita para kay Vice President Jejomar Binay. Sa huli, inescortan sila ng Senate Security palabas ng session hall. Tila mainit din ang ulo ng mga senador nang gisahin nilang negosyanteng si Antonio Chu na ungkat ang di pagpapapasok noong una kay Senador Antonio Trillanes IV nang puntahan niya ang kontrobersyal na San Cham Agri-Tourism Park sa Rosario, Batangas. You told this committee, anytime pumunta kayo sa farm, you're all welcome. Pagdating ni Senator Trillanes doon, only 3 to 5 lang daw pwede. Your Honor, hindi anytime yun. the last statement of the chairman is the Senate staff will coordinate with me. But after I left, until midnight, wala po ako natanggap na advice. Inusisa maging ang di pagpapapasok sa senador at sa media sa ilang kwarto doon. Bastos po, pag may nakatira sa loob, papasukan po ng media. Ang problema, Mr. Chu, ang sinabi mo 2 minutes ago with a straight face sa mga camera, sir, hindi totoo, lahat pinapasok. Kaya sila nag-qualify na 3 to 5 na lang para may oras na magligpit na doon nilagay doon sa Stables Hotel yung mga pictures, mga kobrekama and personal effects of the Binay family. You and I know that that is the truth. Kinwestiyon din ni Trillanes ang mga pasilidad sa property. Tila hindi raw ito pampublikong pasyalan tulad ng sinasabi noon ni Chu. The basic, wala ka na. Tapos sabi mo, you've been operating kasi may mga, ito yung kwento mo sa akin, ano? May mga nag-field trip na doon. Wala kang ang rates eh. You didn't even have a front desk. Alam naman nila kung sino ako. Actually, hindi, boss. Kasi kahit noon sinabi Mr. Chu, hindi. Binay ang kilala nila. That's not true, Your Honor. Naungkat din kung bakit hindi nakalipat sa pangalan ni Chu ang mga ibong nasa aviary sa loob ng property. Nakapangalan pa rin ito kay Congresswoman Abigail Binay, batay sa wildlife registration na nakuha ng GMA News sa DENR Calabarzon. Ang priority ko as of this phase is really to develop the plantation. Otherwise, hindi po magiging agri-tourism yan. Yes. So, at kung isasara kayo ng DNR dahil hindi nyo ni-register yung mga ibon, wala kang agri-tourism, hindi ba? Pinaninindigan ni Chu na wala siyang itinatago at kanya ang property sa Batangas na tinaguri ang Hacienda Binay ng mga kritiko ng vice-presidente. Pero ang pantapat lang ni Chu sa mga dokumento at litratong ipinakita ng mga kritiko, isang pahinang Memorandum of Agreement nila ni Laureano Gregorio, ang sinasabing dating may-ari ng Agri-Tourism Park. Hindi nakanotaryo ang dokumento at hanggang ngayon hindi pa rin natutunton ng mga senador si Gregorio. Pero giit naman na abogado ni Chu na si Attorney Martin Subido, legal ang kasunduang hawak nila. That is a perfectly, again let me state that is a perfectly valid and binding legal document. The requirement for it being a notarized document, as you mentioned, does not affect the validity of that document. Handa naman daw ang kampo ni Chu na ibigay sa Senado ang lahat ng hinihingi ng komite para patunayang hindi siya dami ni Binay. Posible ba na si Mr. Gregorio, Laureano Gregorio, ang dami ng Vice President? Wala po akong kakayahan na mag-represent or sabihin kung si Mr. Gregorio ay dami o hindi. Gayunman, patuloy na kinakwestiyon ng mga senador kung bakit hindi nakapangalan kay Laureano Gregorio ang mga dokumento ng mangyari ang bentahan. Lumalabas din na iisa ang nag-appraise sa property sa Batangas at sa Makati City Hall Building 2. Ang gusaling sinasabing overpriced
at pinag-ugatan ng reklamong plunder laban kay Vice President Binay. Ipinakita pa ng mga senador ang mga balita na nagpapakitang ang Vice Presidente ang bumili ng property 10 taon na ang nakakaraan at naipangalan ito kalaunan sa mga tauhan at iba pang taong malalapit kay Binay. Sa interview noong 2010 ng mamamahayag at vlogger na si Raisa Robles kay Binay, binanggit daw ng Vice Presidente na may property siya sa Batangas at may babuyan noon. Ipinakita yan ni Robles sa Senado kanina. So yung Batangas is how many hectares? Kasi mayroon ako yung sa babuyan. Mga 10 hectares, 11? Mga around 10 hectares. Namana niyo yun? Binili. Formal lang inimbita ng mismong Senate Blue Ribbon Committee si Vice President Jejo Marbinay. Sa November 6 ang susunod na pagdinig. Joyce Segui, Nagbabalita, Pilipinas.